Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang nakaka-excite na konklusyon ng isa sa pinakamakasaysayang arc ng One Piece. Ihanda na natin ang ating mga sarili fam dahil ayon nga sa editor ni Oda ay hindi pa daw nagaganap ang pinakamalaking pasabog sa arc na to. Sana pala'y ilike nyong videong ito at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang. Dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa simula nga ng chapter na to fam, may matatanaw natin ang isla ng Egghead mula sa karagatan. Habang patuloy naman ang paglalayag ng barko ng Giant Warrior Pirates sa Thousand Sunny ng Straw Hats, papalayo sa tinaguriang Future Island. Kahit nga mula sa malayo ay kitang-kita pa din natin ang nagtataas ang alab ng apoy dahil sa malaking sunog na lumalamon ngayon sa buong isla na siyang resulta ng matinding labanan na naganap dito sa pagitan ng grupo ng Straw Hats at Giants laban sa pinagsamang persa ng pinakamalaking buster call ng Marines at mga halimaw na miyembro ng Gorosei. Nakakapagtaka naman fam na tila ba wala na ngayong pumipigil sa pagtakas ng kampo ni na Luffy. Gayong napakadaming barkong pandigma ng Marines na nakapalibot ngayon sa isla na kayang-kayang makahabol sa barko ng mga pirata. Sa sumunod na panel naman ay nasagot kagad ang ating katanungan dahil dito'y makikita natin na kaya pala hindi na hinahabol ng mga battleship ng Marines si na Luffy ay dahil nakatulog na pala ang lahat ng mga tripulante ng mga naglalakihang barko, pati na din ang lahat ng mga sundalong Marines na lula nito. Mukhang wala talagang sinabi ang world government sa pambihirang lakas ni Joy Boy fam at walang magiging epekto sa kanyang pagsugod ng malaking batalyon ng Marines dahil patutulugin lang niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang malakas na atake gamit ang kanyang haki. Ang matindi pa dyan fam ay hindi lang pala ang mga pangkaraniwang sundalo ng Marines ang napatulog ng napakalakas na King's Haki ni Joy Boy dahil pati pala ang mga Marines na may matataas na ranggo katulad ng Vice Admiral ay nawalan din ng malay dahil sa tindi ng Conqueror's Haki nito. Habang mahimbing naman sa pagkakatulog ang mga Marines, ay pilit nga silang ginigising ng Lunarian Snake Princess clone na si S-Snake at sinasabihan ng mga ito na habulin ng grupo ni Straw Hat bago pa sila tuluyang makatakas. At dahil nga fam nakakulong pa din sa Sea Prism Bubble ang mga Seraphim na ito, ay hindi pa din nila magamit ang kanilang lakas at Devil Fruit abilities, kaya hindi sila makagawa ng anumang aksyon para matugis ang mga pirata. Sa puntong ito ay pinakita naman ang sitwasyon sa barko ng mga Giants, kung saan makikita natin ang isa sa mga crew ng Giant Warrior Pirates na kasalukuyang sinisilip ang Egghead mula sa isang telescope. Dito fam ay tila ba gulat na ibinalita nito sa kanyang mga kapitan na nawalan ng malay ang lahat ng Marines dahil sa napakalakas na Conqueror's Haki na pinakawalan ng Iron Giant. Manghang-mangha naman ang kapwa Giant Captain sa sina Dory at Brogy na napatanong kung mas malakas pa daw ba ang haki na yon kumpara sa tinataglay na haki ni Red Hair Shanks. Sinabi din nito na mabuti na lang daw at hindi silang pinuntirya ng pambihirang King's Haki na pinakawala ng Iron Giant, kaya hindi sila nawala ng malay kagaya ng mga Marines. Sa dulo naman ng eksenang ito ay makikita natin si Luffy na masayang tinatanaw ang isla ng Egghead at sa pagkakataong ito ay biglang sumigaw ng malakas si Luffy at pinasalamatan ng Iron Giant dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila. Hindi naman nakasagot ang ancient robot na si Emmet dahil tila nawala na ito ng buhay pagkatapos nitong maalala sa nakaraang chapter ang naging pag-uusap nila ni Joy Boy. Wala namang kamalay-malay si Luffy na hindi na pala naririnig ngayon ng Iron Giant ang kanyang pasasalamat dito. Sana lang fam sa hinaharap ay makagawa pa ng paraan ng isa sa natitirang Vega pang clone na si Lilith para makumpuni at muling maayos ang nagkasira-sirang katawan ng Iron Giant. At sa oras na magkita na ulit sila ni Luffy, ay muli sana niyang mapatakbo ang natutulog na kaisipan ni Emmet
at muli itong mabigyan ng enerhiya at buhay sa pamamagitan ng ritmo ng Drums of Liberation na nagmumula nga sa bawat tibok ng kanyang puso. Kapansin-pansin din pala sa eksenang to fam na tila ba nawala na din sa baybayin ng islang Gorosei na si Saint Saturn na sa nakaraang chapter ay nakita pa nating nakatayo sa harapan ni Emmet. Pagkatapos naman niyan ay inanunsyo na ng dalawang giant captains na habang natutulog pa ang mga Marines ay kailangan nilang samantalahin ng pagkakataon para tuluyan ng makatakas at makapaglayag papalayo sa Egghead. Kagad namang ikinatuwa ng buong crew ng Giant Warrior Pirates ang naging anunsyo ng kanilang dalawang kapitan at mabilis na sinunod ang utos ng mga ito. At sa isang ang napaka-astig na double page fam ay sabay-sabay na sinigaw ng mga Giants na maglalayag na sila ngayon patungo sa Elbaf. Dito ay makikita natin ang dambuhalang barko ng Giant Warrior Pirates katabi ang Thousand Sunny ng Straw Hats na magkasabay na naglalayag sa karagatan at unti-unti nang lumalayo sa nasusunog na isla ng Egghead. Mabuti na lang talaga at dumating ang crew ng mga Giants para sunduin sina Luffy. Dahil kung hindi, talagang hindi natin alam kung paano magagawa ng buong Straw Hat crew na matakasan ng pinakamalaking Buster Call na naganap sa kasaysayan. Isama pa natin dyan ang 5 halimaw at pinakamalalakas na individual sa world government na 5 elder planets. Sa sumunod na panel naman fam, may makikita natin si Bonnie na ngayon ay mahimbing na natutulog kapiling ang kanyang mahal na ama na si Kuma. Malayo naman ang tingin ni Zoro at bigla na lang itong napabuntong hininga at para bang may malalim itong iniisip. Napaluha naman sa sobrang galak si Usopp habang sinasalubong ng yakap ang dalawang giant captains. At sa dulo nito ay makikita natin na naubusan na sa wakas ng enerhiya ang Gear 5 form ni Luffy at ngayon ay nakahiga na ito sa kandungan ni Nami. Habang nagre-recover nga si Luffy ng kanyang lakas fam, ay mananatili muna ito sa kanyang matandang form ng sandaling panahon. Sunod naman nating makikita si Sanji na ngayon ay kasalukuyang pinagmamasdan ng walang buhay na katawan ni Dr. Vegapunk. Bagaman wala nang ang buhay itong si Dr. Vegapunk fam, ay tila ba kinakausap pa din ito ngayon ni Sanji. Dito ay tinanong ni Sanji kung pinlano daw ba ni Dr. Vegapunk ang lahat ng mga naganap sa Egghead. Tinanong din ni Sanji kung kasama daw ba sa plano nito ang kanyang pagkamatay sa isla at kung ito daw ba talaga ang gusto niyang mangyari. Nabanggit din dito ni Sanji ang tungkol sa naging mensahe sa kanya ni Dr. Vegapunk bago ito tuluyang nawala ng hininga at kung paanong hindi niya matansya kung seryoso ba si Dr. Vegapunk sa mga binitawan nitong huling salita. Bago naman ng opisyal na pagtatapos ng Egghead Arc ay isang flashback muna ang ating masasaksihan kung saan malalaman natin kung paano nga ba nagsimula ang makasaysayang pangyayari na yumanig sa buong mundo na nakilala ng lahat bilang The Egghead Incident. Ang flashback na ito fam ay naganap 2 linggo mula sa kasalukuyang panahon sa storya. Dito nga'y maririnig natin sa isang laboratorio sa Labo Face ang tinig ng Vegapunk clone na si Shaka na iniuulat ang tungkol sa nakita niyang abnormalidad sa biglaang pagbabago ng particle density at neutron flux sa power station ng Egghead. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin na si Dr. Vegapunk pala at ang isa pang clone nito na si Pythagoras ang siyang pinagsabihan ni Shaka tungkol sa napag-alaman niyang irregularidad sa kanilang planta. Sinabi dito ni Shaka na dapat daw ay kakaunting enerhiya lang ang makokonsumo ng mga Seraphim. Subalit ayon nga sa kanyang nadiskubreng anomalya sa energy station ay bigla na lang daw tumaas ang nawawalang enerhiya dito. Pagkasabi nito ni Shaka ay may bigla namang napansin si Pythagoras na ngayon ay sinasabing ang irregularidad daw na ito na iniulat sa kanila ngayon ni Shaka ay iba sa nauna na nilang naitalang record ng regular na enerhiyang nakokonsumo ng energy station. Sinang-ayunan naman ni Dr. Vegapunk ang naging obserbasyon na ito ni Pythagoras at sinabing wala naman daw naging pagbabago sa takbo ng power station kaya talaga naman daw may kakaiba sa bagong datos na ito na nakolekta ni Shaka. Dahil naman sa mga komentong ito ni na Dr. Vegapunk at Pythagoras
ay napagtanto ni Shaka na ang kanyang nadiskubreng abnormalidad na siyang ang biglang pagtaas ng nakukonsumong enerhiya ay nagpapakita na merong nagnakaw ng bahagi ng Mother Flame. Sinabi ni Shaka na ang lahat ng mga nakatalang records tungkol sa nakukonsumong enerhiya sa power station ay maingat na binago upang walang makapansin dito at upang mapagtakpan ang naganap na pagnanakaw. At ang natatanging individual daw na may kakayahang makagawa nito ay walang iba kundi isa sa kanila na mga Vegapunk clones. Sinabi ni Shaka na nakakalungkot man daw sabihin ay silang tatlo lang ni na Dr. Vegapunk at Pythagoras ang siyang may konkretong patunay na hindi silang gumawa ng krimen. Ibig sabihin nito ay ang natitirang 4 na Vegapunk clones na sina Lilith, Atlas, Edison at York ang siyang maaaring salarin sa pagbabago ng records at pagnanakaw sa bahagi ng Mother Flame. Sa sumunod na panel naman may nagpatuloy ang pag-uusap ni na Dr. Vegapunk at ng dalawa sa mga clones nito na sina Shaka at Pythagoras. Dito ay napag-usapan nila na hindi lang pala isang maliit na parte kundi isang malaking bahagi ng enerhiya mula sa Mother Flame ang ninakaw ng salarin. Dahil dito ay napagdesisyonan ng tatlong ito na bantayan ng mabuti ang bawat kilos ng natitirang 4 na Vegapunk clones. Lalong-lalo na daw si Lilith na itinuturing ni Dr. Vegapunk na kanilang pangunahing suspect. Ang isa pa daw mahalagang hakbang na kailangan nilang gawin ay ang pag-offline ng kanilang memorya upang hindi ito mai-connecta at mai-upload sa punk records. Sa parang ito daw nila may tatago sa salarin na nabiso na nila ang ginawa nitong pagtatry daw sa kanila at pagnanakaw sa bahagi ng Mother Flame. Pagkatapos niyan may isang linggo ang lumipas kung saan nakumpirma na sa wakas ni Pythagoras kung sino ba talaga ang totoong may sala. Sinabi dito ni Pythagoras na si York pala talaga ang siyang nandaya sa kanilang records at ang nagsagawa ng naganap na pagnanakaw sa ancient energy source. Gulat naman sina Dr. Vegapunk at Shaka dahil hindi sila makapaniwala na magagawa pala ni York ang ganong klase ng krimen. Dito ay idinetalye ni Pythagoras kung paano sila nalinlang ni York. Sinabi nito na ang mga memorya na ina-upload ni York sa punk records ay bawang gawa-gawa lamang at kahit nga ang mga video footage mula sa surveillance Dentenmushi na nasa lugar ng pinangyarihan ng krimen ay puro peke at edited ng lahat. Ito daw ang ginamit na paraan ni York para sila ay mapaniwala na wala siyang ginagawang pandaraya. Dito naman may hindi pa din maunawaan ni Dr. Vegapunk kung ano kaya ang posibleng dahilan ni York para gawin ang lahat ng ito. Kasabay naman nito ay ang pagkakonsensya ni Dr. Vegapunk sa kanyang sarili dahil napagbintangan niya si Lilith bilang salarin at inakalang itong siyang gumawa ng nasabing krimen. Pagkatapos yan may bago namang ebidensya na natuklasan si Shaka. Napag-alaman dito ni Shaka na meron palang gumamit sa isa sa mga weaponized CBs nang walang authorization na nanggagaling sa kanila. Pagkatapos nito ay may nakita din si Pythagoras na isang tanda na may gumamit ng isang white transponder snail na siyang nagkubli ng ilang naganap na pagtawag sa hindi pa nakukumpirmang lokasyon. Kaagad namang nakagawa ng paraan si Dr. Vegapunk para ma-recover ang mga lihim na tawag na ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng datos mula sa kanilang long-distance Dentenmushi. Kapansin-pansin dito na nagsisimula ng magalit ang dating kalmadong si Dr. Vegapunk dahil sa nadidiskubre nilang mga panloloko na ginagawa sa kanila ni York. Maririnig nga natin sa recording ng tawag na ito na na-recover ni Dr. Vegapunk ang naging pag-uusap sa pagitan ni York at ng 5 elders sa Marijwa. At dito na nakumpirma ni na Dr. Vegapunk na pinagtapat pala ni York sa Gorosei ang ginagawa nilang pagsasaliksik tungkol sa Void Century na siyang ang mahigpit na pinagbabawal ng world government. Dahil dito ay naintindihan na ni Dr. Vegapunk kung bakit napapadalas ang pagbisita ng Cypher Paul sa Egghead upang magsagawa ng investigasyon. Dito may gulat nga ang tatlo
dahil hindi nilulubos maisip na magagawa pala ni York na tumawag ng direkta sa Gorosei at ikanta ang kanilang pag-aaral tungkol sa tinagong kasaysayan ng mundo. Isang araw naman pagkatapos nilang malaman na si York ang nag-traitor sa kanila, ay doon naman naganap ang biglaang pagkawala ng buong Lelouch Kingdom. At sa kabila nga ng malaking misteryong ito at pagiging malabo ng mga detalye, ay malaki na kagad ang hinala ni Dr. Vegapunk na hindi lang basta-basta nawala ang Lelouch Kingdom, kaya tinuturing niya ang trahedyang ito bilang isang matibay na pangitain sa maaring kahinatnan nilang mga Vegapunk sa inaharap. Dahil dito ay natasa ni Dr. Vegapunk si Pythagoras na bantayan ng pagtaas ng level ng tubig ng karagatan sa buong mundo, pati na din ang anumang komunikasyon na magmumula sa Egghead. Tinanong naman ni Shaka si Dr. Vegapunk kung may kinalaman daw ba ang pagkawala ng Lelouch sa nangyaring insidente ng pagnanakaw sa isang parte ng Mother Flame. Sumagot naman si Dr. Vegapunk at sinabing natitiyak na niya ngayon na ginamit ni York ang isa sa mga Sea Beast weapon upang magdala ng nawawalang bahagi ng Mother Flame at maihatid ito papunta sa 5 Elders sa Marishwa. Sa puntong ito na nga, kinumpirma ni Dr. Vegapunk ang kanyang konklusyon na ang world government ay kasalukuyang kumokontrol sa isa sa mga ancient weapons. Sinabi ni Dr. Vegapunk na ginamit ng world government ang bahagi ng Mother Flame na pinadala sa kanila ni York upang magbigay enerhiya sa ancient weapon na siya namang responsable sa misteryosong pagkawala ng Lelouch Kingdom. Ang mas nakakakilabot pa nga daw dito, fam, ay hindi pa nila nasasaksihan kung ano ba talaga ang totoong magiging epekto kapag ginamit ang isang ancient weapon sa panahong to. Dagdag pa ni Dr. Vegapunk kay bagaman alam niya ang katotohanan sa likod ng naganap na trahedya sa Lelouch at sa nakaambang malaking delubyo na kakaharapin ng buong mundo, ay wala siyang magawa para may pagtapat sa lahat ang katotohanan kanyang nalalaman. Dito na nga inamin ni Dr. Vegapunk na kasalanan niya ang lahat ng ito dahil isa lamang daw hibang ang magpapahintulot na pagharian ng greed o kasakiman ng kanyang sarili. Subalit sa kabila nga nun, ay ginamit pa niya mismo ang masamang katangian na ito ng tao para magsilbing personalidad ng isa sa kanyang mga clones. Pagkatapos niyan may pinag-usapan naman ni Dr. Vegapunk, Shaka at Pythagoras kung kailangan pa ba nilang kumprontahin at hulihin si York sa oras na to. Ngayong alam na nilang si York talaga ang nasa likod ng pagnanakaw ng parte ng Mother Flame at pagbubunyag sa world government ng kanyang lihim na pag-aaral sa totoong kasaysayan ng mundo. Iniisip kasi ni Shaka at Pythagoras na maaari nilang hulihin si York upang hindi na ito makapagdulot pa ng mas malaking problema sa kanila. Sumagot naman si Dr. Vegapunk at sinabing huli na daw ang lahat dahil anuman daw ang layunin ni York ay siguradong nakatakda ng kanilang magiging kapalaran sapagkat ang sino man daw na may nalalaman tungkol sa Void Century ay siguradong tatapusin ng world government. Isa pa ay nalaman na ng world government ang potensyal na kahalagahan sa kanila ni York sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa kanila ng isang parte ng Mother Flame. Sinabi ni Dr. Vegapunk nang pinakamagandang magagawa na lang daw nila ngayon ay samantalahin ang pagtitiwala ng world government kay York at gamitin ang tiwalang ito upang matukoy kung ano ba talaga ang pinaplano ng mga ito sa ancient power source. Sa ganitong paraan ay makakagawa daw sila ng hakbang para mapigilan o kahit mabawasan man lang ang pinsalang may dudulot ng paggamit ng world government sa hawak nilang ancient weapon. Base dito may makukumpirma na natin na ang Uranus nga ang ancient weapon na kinokontrol ngayon ng world government. Dahil alam naman natin na ang Poseidon ay nasa Fishman Island at nabubuhay sa katauhan ni Princess Shirahoshi ng Ryugu Kingdom, habang ang Pluto naman ay kasalukuyang nakatago sa Wano at nasa ilalim ng pangangalaga ni Kozuki Momonosuke at ng Scabards. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay iminungkahi ni Shaka kay Dr. Vegapunk na maaari pa silang makaligtas kung mag-uumpisa na silang tumakas ngayon.
Inatasan naman ni Dr. Vegapunk ang kanyang mga kasama na maghanda ng barko na magdadala sa kanilang mga tauhan papalayo sa Egghead. Sinabi ni Dr. Vegapunk na may tsansa pang makatakas ang mga ito, subalit sa kasamang palad ay imposible na daw para sa kanilang mga Vegapunks ang tumakbo at magtago. Ipinaliwanag dito ni Dr. Vegapunk na sa mga oras na ito ay may nailabas ng utos para sa lahat ng sandatahang lakas ng Marines at sa buong persa ng Cypherpol, at ito ay ang pagtugis at pagtapos sa buhay ng lahat ng Vegapunks maliban kay York. Kaya naman siguradong hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nila naisasagawa ang kanilang misyon. Dahil daw dito ay wala nang saysay na sila'y tumakas pa, dahil mababaliwala lang ang lahat ng kanilang ginawang pagsasaliksik ng katotohanan kung basta na lamang sila mamamatay. Pero kahit ganun daw ay sinabi ni Dr. Vegapunk na sa kabila ng kanilang alanganing sitwasyon ay hindi sila dapat mawala ng pag-asa, dahil hindi tulad ng Ohara ay meron ng makabagong teknolohiya at mga pasilidad na umiiral ngayon sa Egghead na pwede nilang gamitin upang mapalawak ang maaabot ng kanilang tinig na siya namang magsisiwalat ng katotohanan sa buong mundo. Dito ay tinanong ni Dr. Vegapunk kung ano daw ba talaga ang world government at bakit tila habang lalong lumalalim ang kanyang pagsasaliksik ay mas tumidilim at mas nakakakilabot ang mga bagay na kanyang natutuklasan tungkol dito. Kaya naman daw kung mamamatay din lang naman si Dr. Vegapunk, ay sisiguraduhin niyang hindi ito mawawalan ng saysay at magiging makabuluhan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Grabe fam, kaya naman pala parehong nagsakripisyo ng kanilang mga sarili sina Atlas at Edison ay dahil nakuha nilang katangiang ito kay Dr. Vegapunk. Pagkatapos namang magsalita ni Dr. Vegapunk ay humingi ito ng tawad kina Shaka at Pythagoras dahil nadamay pa sila sa malaking kaguluhang ito. Sumagot naman ang dalawa at sinabing ano daw ba ang pinagsasasabi nitong si Dr. Vegapunk. Hindi naman daw nito kailangang humingi ng paumanhin sa kanila dahil silang dalawa ay kapareho lang din ito na isang Vegapunk at pare-pareho lang naman sila ng naging desisyon tungkol sa pagsasakripisyo ng kanilang mga sarili. Ayan fam, magkakapareho pala talagang mararangal ang mga Vegapunks, maliban na lang talaga kay York dahil na din siguro greed o kasakiman ng personalidad na umiiral sa kanya. Sa sumunod na panel ay muli namang nagsalita sina Shaka at Pythagoras at sinabing ang tanong na lang na kailangan nilang sagutin ngayon ay kung paano daw ba nila magagamit ang kanilang kamatayan para maabot ang kanilang layunin. Mabilis namang sumang-ayon si Dr. Vegapunk na para bang sinasabing kahit pagkatapos nilang malugutan ng hininga ay hindi pa din sila tuluyang mamamatay dahil patuloy na iiral ang kanilang ideolohiya at legasiya. At ito nga ay sa pamamagitan ng pagsisiwalat nila ng katotohanan sa buong mundo at pagbabahagi nila sa mga tao ng kanilang mga natuklasang mga itinagong lihim ng world government tungkol sa Void Century at Ancient Kingdom. Pagkatapos yan may meron namang naging isa pang pahabol si Dr. Vegapunk at sinabi niyang may isang mahalagang imbensyon pa daw sila sa Egghead na kailangang maprotektahan at ito ay ang planta na gumagawa ng artificial na island clouds. Sinabi ni Dr. Vegapunk na ang imbensyon na ito ang magiging susi kung paano makakaligtas ang sangkatauhan sa oras na maganap ng nakaambang paglubog ng lahat ng mga kontinente sa ilalim ng karagatan. Habang sinasabi naman ito ni Dr. Vegapunk, ay makikita natin ang mismong planta ng artificial na island clouds kung saan huli naman nating nakita si Edison. Sa sumunod na panel may lumipas na nga ang mga araw kung saan makikita nating ginagawa na ni Dr. Vegapunk ang mga preparasyon para sa kanilang planong pag-counter-attack sa isasagawang pagsalakay ng pwersa ng world government sa isla ng Egghead. Dito ay saktong dumating si York habang nilalagay ni Dr. Vegapunk sa loob ng Iron Giant ang Haishin Mushi na siyang magpo-broadcast sa buong mundo ng kanilang mga ilalahad na katotohanan tungkol sa Void Century.
Pagkadating nga ni York ay kagad nitong tinanong kung anong ginagawa ni Dr. Vegapunk sa Iron Giant. Mabuti na lang fam at mabilis na nakiisip ng palusot si Dr. Vegapunk at sinabing katulad daw ng ginagawa niya dati pa ay sinusubukan niyang gamitin ng enerhiya mula sa Mother Flame para muling mapatakbo ang ancient robot. Sinabi ni Dr. Vegapunk na tinitingnan niya kung nagbunga na ba ang kanilang mga eksperimento na perpektuhin ang teknolohiya ng Mother Flame upang makapagpalabas ito ng hindi nauubos na enerhiya. Sumagot naman si York at sinabing sana nga daw ay maperpekto na nilang Mother Flame. Sumang-ayon din naman si Dr. Vegapunk kay York, subalit sa kanyang isipan ay hinihiling niya talaga na sana'y wag nilang maperpekto ang Mother Flame dahil alam niya na ibibigay lang ito ni York sa world government. Pagkatapos niyan fam ay lumipas na muli ang ilan pang mga araw at dito ay nagdesisyon na sina Dr. Vegapunk, Shaka at Pythagoras na i-record ang mga malalaking revelasyong kanilang ilalahad sa emergency broadcast. Ito na nga fam yung parehong eksena na nasaksihan natin nung nagsimulang ma-broadcast sa buong mundo ang emergency broadcast si Dr. Vegapunk. Kaya pala sina Shaka at Pythagoras lang ang kasama sa recording ng emergency broadcast dahil sila lang pala ang kasama ni Dr. Vegapunk na nakakaalam ng ginawang pagtatridor ni York. Sa sumunod na panel naman fam ay nagsimula na ngang i-record ni na Dr. Vegapunk ang kanilang mensahe. At pagkatapos nito ay makikita na natin ang tatlo sa itaas na bahagi ng Iron Giant na pinag-uusapan kung paanong magugulat ang lahat ng makakarinig ng mga lihim na matagal nang tinago ng world government. Gayunpaman daw ay ito ang katotohanan at ang lahat ng mga tao ay may karapatang marinig ang lahat ng ito. Kasabay naman yan fam ay makikita natin ang pagpoprogram ni Dr. Vegapunk sa Haishin Dandanmushi na i-broadcast ang kanyang mensahe sa buong mundo sa oras na tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso. At ganun na nga ang nangyari fam. At sa puntong tinapos na ni Admiral Kizaru ang buhay ni Dr. Vegapunk, ay tsaka naman narinig ng lahat ang malalaking pasabog na inilahad ng emergency broadcast ng world's greatest scientist. Pagkatapos namang makumpleto ng mga preparasyon para sa counterattack na pinlano ni na Dr. Vegapunk, ay nagpasya sila na burahin ang kanilang mga alaala ng mga kaganapan nitong huling 2 linggo. Ito daw ang tanging paraan upang maitago nila kay York ang lahat ng kanilang ginawang paghahanda, nang sa gayon ay hindi mahadlangan ng world government ang matinding dagok na paparating sa kanila. Ayon din nga kay Dr. Vegapunk ay halos perpekto na daw ang plano nilang ito. Yun nga lang ay mawawala sa kanilang isipan ng mahalagang mga bagay katulad ng pagtatridor sa kanila ni York at ng pagnanakaw nito sa Mother Flame. Pati na din ang malaking panganib sa kanilang buhay dahil nakatakda na silang tapusin ng world government. At sa oras nga na maganap ng mga bagay nito, ay tiyak na magugulat sila sa mga nakakabiglang pangyayari at muli nilang mararamdaman ng matinding takot. Dahil sa puntong yon ay hindi nila alam na malalagay pala sa alanganin ng kanilang buhay. Subalit sa kabila ng lahat ng mga paparating na pagsubok na ito, ay wala na silang dapat alalahanin pa dahil nailatag na nila ang lahat ng mga preparasyon na kailangang gawin. At sa oras nga na dumating na ang kanilang nakatadhanang katapusan, ay ito naman mismong hudyat ng kanilang tiyak na pagtatagumpay. Grabe fam, ang ganda pala talaga ng plano ni Dr. Vegapunk. Dahil iisipin nga naman ng world government na kailangan lang nilang tapusin si Dr. Vegapunk para mapigilan ito sa paglalahad ng kanyang nalalaman sa buong mundo. Subalit walang kamalay-malay si Naim-sama at ang 5 elders na ang kanila palang gagawin na pagtapos sa buhay ni Dr. Vegapunk ay ang mismong magiging mitya kung paano maihahayag sa buong mundo ang pilit nilang tinatagong katotohanan. Pagkatapos naman fam na mabura ng huling 2 linggo ng kanilang memorya, ay makikita nating naguluhan sina Dr. Vegapunk, Shaka at Pythagoras kung anong ginagawa nila sa loob ng Memory Mass Research Lab.
Sa puntong ito naman ay may natagpuan si Dr. Vegapunk na isang liham na naglalaman ng mensahe na kanyang isinulat bago naganap ang pagbura sa kanilang mga alaala. Sinabi sa liham na ito na mapapansin nila na ang mga pangyayari sa huling linggo ng kanilang buhay ay nawawala sa kanilang alaala. Sinabi din dito ang tungkol sa mga kaguluhang magaganap sa Egghead na siguradong ikakaguluntang nila. Subalit may ilang bagay siyang ibabahagi sa kanila. Una ay alam na ng world government ang ginagawa nilang pag-aaral tungkol sa Void Century. Pagkabasa nga fam ni Dr. Vegapunk sa parte ng liham na ito ay kagad siyang nataranta dahil alam niyang hindi papalampasin ng world government ang malaking krimen na ito na kanyang ginawa laban sa kanila at tiyak na mangangahulugan nito ng kanyang katapusan. Sa pagpapatuloy naman ng liham ay nabasa dito ni Dr. Vegapunk ang ikalawang bagay na binahagi sa kanila ng kanyang sarili bago naganap ang pagbura ng kanilang memorya. At ito nga ay nagsasabing nagawa na nila ang lahat ng kinakailangang preparasyon para may sakatuparan ng perpektong plano. Sinabi sa liham na magtiwala lang si Dr. Vegapunk sa kanyang nabuong plano at salubungin ng masaya ang kanyang kamatayan. Pagkabasa naman ito ni Dr. Vegapunk ay lalo pa siyang nagpanik at nagdalawang isip kung sinulat ba talaga ito ng kanyang sarili para sa kanya. Sa sumunod na panel ay masasaksihan naman natin ang mga pangyayari sa simula ng Egghead Arc sa perspektibo ni Dr. Vegapunk. Dito pa may makikita na nga natin na nakarating sa kanyang magkakasunod na ulat ng pagdating ng crew ng isa sa mga Emperor of the Sea na si Straw Hat Luffy sa Egghead, kasamang isa sa worst generation na si Jewelry Bonnie. Kasunod naman ito ay ang ulat na papalapit na din sa isla ang grupo ng CP0 na pinangungunahan ni Rob Lucci. At pagkatapos nito ay ang ulat ng pagdating ng batalyon ng mga marine battleships na nakapalibot na ngayon sa Egghead. At ang pinakamatindi dito ay ang pagsama ni na Admiral Kizaru at ng isa sa 5 elders na si Saint Saturn sa pwersa ng batalyon ng Marines na lulusob sa isla. Hindi lang pala sobrang talino fam, dahil sobra din palang taglay na tapang ni Dr. Vegapunk para harapin niyang lahat ng nakakapanghinang mga pangyayaring ito. Pagkatapos naman yan ay makikita natin ang naging interaksyon sa pagitan ni na Dr. Vegapunk at Sanji na naganap sa gitna ng mga kaguluhan na nangyari sa Egghead. Dito na nga pinarating ni Dr. Vegapunk kay Sanji na hindi na siya kailangan pang iligtas ng Straw Hats at mas gugustuhin niyang manatili na lamang sa isla. Sinabi dito ni Dr. Vegapunk na wag na siyang alalahanin pa ni Sanji dahil ang kailangan nitong unahin ay ang pagliligtas kay Bonnie. Galit namang tinanong ni Sanji si Dr. Vegapunk kung gusto na ba nitong mamatay at kung gusto ba nitong magpaiwan sa Egghead sa gitna ng nagaganap na buster call sa isla. Pagkasabi nito ni Sanji ay sumagot naman si Dr. Vegapunk at sinabing hindi naman daw niya talaga gustong mamatay, subalit nararamdaman niya sa kanyang sarili na merong mahalagang pangyayari na magaganap sa oras na mawala na siya ng buhay. Sumagot naman si Sanji at sinabing hindi nila maaaring basta-basta na lang iwanan si Dr. Vegapunk para mamatay, kaya gagawin nila ang lahat para mailigtas ito. Nakiusap naman si Dr. Vegapunk na pagbigyan siya ni Sanji at iwanan na lamang siya nito. At pagkasabi nga nito ni Dr. Vegapunk ay meron pa siyang isang pahabol na mensahe. At ito daw ay tungkol sa One Piece treasure. At sa isang ang nakakapanindig balahibong tagpo fam ay sinabi ni Dr. Vegapunk kay Sanji na gusto niyang ang Straw Hat Crew ang siyang makakuha ng kayamanang ito. Habang sinasabi naman ito ni Dr. Vegapunk ay bumalik naman sa kasalukuyan ng chapter kung saan makikita nating nagsasayang Giant Warrior Pirates kasamang ilan sa Straw Hats. Ibang klase din pala talaga ang naging sakripisyo ni Dr. Vegapunk sa arc na to fam. At dahil nga sa pinakitang huling 2 linggo na flashback sa Egghead, ay mas naunawaan pa natin kung paano nakagawa ng napakagandang plano si Dr. Vegapunk para maisahan ng world government at marines.
At katulad nga ng nabanggit natin kanina na sinabi ng editor ni Oda, ay mukhang hindi pa talaga natatapos ang mga malalaking pasabog sa Egghead Arc dahil ganito ang ating makikita sa mga pasilip para sa paparating na chapter. Una nga ditong pinakita ang eksena sa loob ng airship ni Big News Morgans kung saan binabalak nito na ibalita sa kanyang pahayagan ang naging pagkatalo ni Trafalgar Law at ng kanyang crew sa kamay ni Blackbeard at ang pagkatalo din naman ng buong Kid Pirates laban kay Red Hair Shanks. Kasama din sa mga planong ibalita ni Big News Morgans ang tungkol sa mga nangyari kay Straw Hat Luffy sa Egghead. Yun nga lang ay bago pa nga tuluyang nailagay ni Morgans sa kanyang pahayagan ng mga balitang ito, ay doon naman siya saktong inaway ni Vivi na siyang nakapigil sa planong pagbabalita ni Morgans. Pagkatapos naman ng eksenang ito ay makikita natin ang kasalukuyang Fleet Admiral ng buong Marines na si Akainu na binubulyawan si Admiral Kizaru sa pamamagitan ng isang Denden Mushi. Dito ay pinapagalitan ni Akainu si Kizaru dahil sa kapalpakan na ginawa nito sa Egghead. Nakakagulat naman fam ang naging tugon ni Kizaru sa tagpong ito dahil hindi natin inaasahan na bigla na lang umiyak si Kizaru at galit na sumagot kay Akainu. Dito ay galit na tinanong ni Kizaru si Akainu kung nagawa na ba nitong pumatay ng isang matalik na kaibigan kagaya ng ginawa niya ngayong pagtapos sa buhay ni Dr. Vegapunk sa Egghead. Kung hindi pa daw ay pinapunta ni Kizaru si Akainu sa Egghead at sinabing subukan daw siyang patayin ito nang sa gayon ay malaman nito ang kanyang nararamdaman. Grabe fam, makalain nyo yun? Parang unang beses lang atang magpakita ni Admiral Kizaru ng emosyon at mukhang tinatago niya lang talaga ang kanyang totoong nararamdaman. Mahirap din palang pinagdaanan nitong si Admiral Kizaru at kung alam niya lang sana na pinlano talaga ni Dr. Vegapunk na matapos ang kanyang buhay sa Egghead, ay baka mabawasan ang kanyang nararamdamang paghihinagpis ngayon. Pagkatapos yan fa, may makikita naman natin ng Straw Hats na ngayon ay labis na nalulungkot dahil nabigo silang iligtas si Dr. Vegapunk. Mabuti na lang at nagising na si Lilith at ginarantiya sa Straw Hats na hindi sila nabigo sapagkat siya mismo ay isa ding Vegapunk at nagtagumpay silang iligtas siya sa kaguluhan sa Egghead. At bilang isang malaking pasabog naman sa dulo ng chapter, ay isang misteryosong individual ang ating makikita na umiinom sa dalampasigan ng Elbaf. Bagaman hindi natin makikita ang totoong itsura ng individual na ito dahil nakukubli ang katawan nito sa anino, ay talaga namang nakaka-excite ang kanyang naging mensahe. Sa pareho kasing eksena ay makikita natin ang Straw Hats na kasalukuyan ang nagdiriwang at nagsasaya kasama si Lilith habang naglalayag sila papuntang Elbaf. Habang nagaganap naman ito, ay dito natin makikita ang misteryosong individual na umiinom sa baybayin ng Elbaf na sinabi ang katagang, "Hali kayo," na para bang hinihintay na talaga niya ang pagdating ni na Luffy. Grabe! Sino kayang misteryosong individual na yan, fam? Siya na kayang pinakihintay ng lahat na man marked by flames? Malaki kasi ang posibilidad na siya na nga ang individual na yun, fam. Dahil ayon nga sa isang trusted source sa Japan, ang Elbaf arc na ang huling arc bago pumunta sa Laugh Tale ang Straw Hats. Ibig sabihin nito ay sa Elbaf na makukumpleto ni na Luffy ang 4 na road poneglyphs. At alam naman natin na isang road poneglyph na lang ang kailangan ni na Luffy. At yun na nga ang ika-4 na road poneglyph na nasa ilalim ng pangangalaga ng misteryosong individual na nakilala bilang man marked by flames. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Ang individual na ito na kaya na naghihintay ngayon sa Elbaf ang man marked by flames sa may hawak ng huling road poneglyph? O siya na kaya ang isa pang misteryosong karakter na nakahawig ni Shanks na pinakita sa mga nakaraang chapter? O baka naman iisa lang talaga ang dalawang misteryosong individual na yun? Grabe, talagang hindi nauubusan ng mga pasabog at excitement ang mga paparating na kaganapan sa One Piece. Kayo na ang bahala fam na mag-share dyan sa comment section sa baba kung sino ba sa tingin nyo ang misteryosong karakter na ito na naghihintay sa pagdating ni na Luffy sa Elbaf.
Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!